Mo na yung roles. Okay. Ito po ang mga rules ng atin pong platform sa debate pong ito. Unang rules, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Ikalawa, agree po ba kayo sa ano? Ikalawa, siguro basahin ko na lang lahat. Kung categorical ang question, kailangang sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. Ikatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds na sasagot. Sa pagpapaliwanag, bakit hindi niya sinasagot ang tanong? Apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa, gaya nito ay kailangang sagutin ayon sa uri ng pagtatanong. Ikalima, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative man or ng negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi nilatag, basta pasok sa paksa. Ika-anim, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung itinatanong naman ang paglalapatan. Ikapito, bawat senaryo ng objection ay isang beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Ikawalo, no unpro attitude, no side comment. Kasama na dito ang mga nabanggit. Alam niyo na po yan, yung mga profanity words. Hindi po natin yan pinapahintulutan. Automatic po warning po yan sa atin pong moderator. 9. No challenge questions. 10. Hindi pwedeng mag-interrupt ang debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag mayroong problema at konklusyon wala nang objection. 11. Bawal mag-butt in sa moderator. Automatic warning po yan. 12. Pagkatapos pakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang magpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundan ng isa pang panibagong objection. Ika-13, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pag-aayos ng debating ito. Mga debaters, agree po ba tayo sa rules? Yes, agree. Ang ko lang tawag dito, yung baguhin konti yung pagsagot ba. Gawin nating 30 seconds at kung pwede ay gawin nating 9 minutes yung tanungan. Okay. Tanong muna natin kay Yusuke. Kay Yusuke, agree ka ba doon? Baguhin natin yung format. 10, 9, 10, 9 ang format at 5 minutes lang Okay, po okay sa lang bro. Okay lang. Okay. So Okay. agree naman po tayo sa sa rules. Kay Yusuke, sorry. Okay po, no problems. Okay, thank you. At dyan po, ay sisimulan na natin ang mainit-init na diskusyon na magaganap po sa Seventh-day Adventist at sa negatibo naman ay sa Iglesia ni Cristo. Bago po ang lahat, ay bibigyan ko po kayo ng tig-iisang minuto lamang para ipakilala po ang inyong mga sarili. Affirmative, Kuya DM, magpakilala po muna kayo. Ayun, magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan at natuloy rin kagabi naghintay tayo hanggang alas 9 kaso ay hanggang alas 9 lang talaga ako dahil may klase pa kami at maaga akong natulog. So magpapakilala nga pala ako sa inyo. Ako nga pala si DM. At isa po akong Seventh Day Adventist. At nandito ako ngayon sa Mindanao. Kaya nga na-request ko yung kausap ko nga na mas maganda pag personal kaso gusto niya dito sa online. So, yun lang po mga Mr. Moderator, ang aking may papakilala muna sa ngayon.
Yes, thank you so much po Kuya DM ng Seventh Day Adventist. To be fair naman ay bibigyan din natin ng 1 minutong pagpapakilala si Kuya Yusuke sa panig naman po ng Iglesia ni Cristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Yosuke Furuya na isang membro ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ako official debater at hindi din po ako ministro. At kung ano po yung narinig ko sa mga pagsamba, yun lang po ang kaya kong i-share sa inyo. Maraming salamat. Yan, thank you so much po. At yan, tayo na po ay lalaon na upang maumpisahan na ang mainit-init at napakagandang discussion sa gabi pong ito. Atin pong bibigyan ng 10 minutes presentation ang Seventh Day Adventist. Kuya DM, mag-start po ang inyong time kapag kayo po ay nagsalita na. Okay po, magandang gabi sa atin lahat. Sa ulitin mga kapatid at mga kaibigan sa mga nakasubaybay sa ngayon at nandito sa ating live, lalong-lalo na dito sa tawag dito, no, nasa loob, no, ng ating live. At sa sinabi ko na kanina, kagabi pa ako naghintay sa sinabi ko na kanina. Parang nag-iiko yata. Okay na ba? So, kagabi pa ako naghihintay sa chat kung matutuloy ba o hindi. Pero, pasalamatan natin yung Panginoon at ngayon ay natutuloy din. Ang paksa na dapat sana ay patunayan ko or sabihin nating propose na tema na iprinopose ko. Paano ba yan sa Tagalog? Sa aking kausap ay patutunayan ko na si Kristo ay Diyos. Ngunit parang hindi niya yata na sang-ayon or parang nakulangan siya sa ganoong paksa kaya dinagdagan niya na gawing tunay na Diyos. Sa makatwid, kung laliman natin ang paksang aking inilatag mga kapatid sa kanya, napatutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at ayaw niya sa paksang yon dahil gusto niya na patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Lalabas na sa logical na pag-iisip, itong ating kausap ay hindi natutol na si Kristo ay Diyos sapagkat ayaw niya sa paksang gusto kong patunayan sa aming pag-uusap noon. So, ang gusto niya ay patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. So, yung burden ay nasa akin dahil ako yung affirmative at yung burden sa pag-negate sa paksang patutunayan ngayon ay nasa kanya. Dapat po natin mga kapatid na tandaan na ang paksa ay patungkol kay Kristo. Kung si Kristo ba ay tunay na Diyos, yon ang focus ng ating paksa sa ngayon. Inuunahan ko lang yung aking kapatid dahil sa mga debate. Actually kasi itong paksa na ito ay matagal na itong pinagdidibatihan. Hindi ito bago sa atin. At marami na ring mga diskusyon ang ating mga napakinggan sa Facebook, sa YouTube at kahit dito sa platform patungkol sa paksang ito. Kaya naisip ko na hindi ko na parang pahihirapan yung kausap ko na laliman ko pa yung aking presentation. Dahil marami na itong mga paksa, marami ng debate ang naganap sa paksang ito. So para madaling maintindihan ng aking kausap ngayon, ay hindi ko na laliman ang aking mga presentation or pagpapahayag, pagpapatunay sa ngayon. Babawan na lang natin mga kapatid para mas lalong para mas maunawaan niya at yung mga ilalatag kong talata,
yung mga common na mga talata para naman hindi na mahirapan sa pag-cross-examine itong aking kausap sa ngayon. Now, bakit ba ako bilang isang Seventh-day Adventist naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos? Dahil yun ang gustong paksa ng kausap ko na patutunayan natin at sinang-ayunan din naman natin. Now, ito ang mga dahilan. Una, ang Ama mismo ang nagpakilala kay Kristo. Alam na nitong kausap ko kung saan ako magbabasa ng talata. Hebreo Kapitulo 1, talatang 8. Ang Ama mismo ang nagsabi, sabi dito, sabi to, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos. So ang Ama mismo ang nagpakilala kay Kristo na siya ay Diyos. Baka hanapan ako mamaya ng aking kausap, wala namang binanggit na tunay. Pag ang Ama ba ang magbanggit or pag ang Ama ba ay magpakilala kay Kristo, nangangahulugan ba na piki ang kanyang ipinapakilala sa atin? Yon ang isang dapat nating isipin. Kaya ako naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos sapagkat mismo ang Ama ang nagpakilala sa Kanya. Alam naman natin na ang Ama ang nagsalita dito, no? Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman at ang sitro ng iyong katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. So maliwanag mga kapatid at mga kaibigan, ang sinabi ng talata. Ang Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sunod, ang mga apostolos din, kinilala si Kristo na siya ay Diyos. Una, si Apostol Pablo. Ito ang sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 2, verse 13. Kaya ko ito yung mga basic na mga talata, mga kapatid, yung aking nilalatag dahil meron ho silang mga ang tawag nito, pambabaluktot sa talatang ito na gusto ko ring mairibat mamaya. Kagaya nitong Tito 2:13. No? Anong sabi dito sa Titus 2:13? Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi ho binanggit sa talata, mga kapatid, na ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi ganun ang pagkabanggit, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ang binanggit sa talata, isa lang. Ang tinatawag na definite article ang ating mababasa sa talatang ito. Ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So sa talatang ito, maliwanag kung sino ang tinutukoy na dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi si Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sino pa? Ito, very common din sa kanila. Si Tomas, isa din sa nagpakilala na si Kristo ay Diyos. Walang iba kundi si Tomas. Anong sabi ni Tomas? Nung nakita niya, nakaharap niya si Kristo. Juan 20:28. Sumagot si Tomas. At sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ba yung oras? Yung 1 minute na lang.
So si Tomas mismo mga kapatid ay nagpakilala or ipinakilala or kinilala niya. Mahirap tong Bisaya tayo eh. Kinilala niya na si Kristo ay kaniyang Diyos. Now, hindi po nagjudyok, nagsisinungaling si Tomas nung sinabi niya ito. Sakay Kristo mga kapatid at mga kaibigan. Sino pa? Siguro last na lang ito na dahil ang iba i-reserve ko sa rebuttal. Si Juan mga kapatid at mga kaibigan. Kinilala or ipinakilala niya rin na si Kristo ay tunay na Diyos. Mababasa natin yan sa 1 John chapter 5 verse 20. At babasahin ko po ito sa God's Word. Pwede ba tapusin ko na lang? Time na po, Kuya DM, no? Thank you so much po sa inyo pong magandang presentation. Sayang hindi umabot. Ngayon po ay dadako na tayo sa unang cross-examinations. Kuya Yusuke, 9 minutes po. Yan pa time. Okay, magandang gabi. Mag-start po ang inyong time, Kuya si Yusuke, kapag kayo po ay nagsalita na. Sige, sandali. May tatanong lang ako kay Bro Dan May sasagot sa na. kanyang pahayag. Pwede na? Oh. Bro Dan, Sige po. sige, pwede na. Bro Dan, ginamit mo yung Hebreo 1:8. Yes po. Di ba sinabi mo kanina na sinabi ng Ama na Diyos ang kanyang anak? Tama? Yun po ang sinabi ng talata. Tama po. Okay. Diyan ba sa salin na ginamit mo? May nabasa ka ba verbatim diyan na ang Ama mismo ang may sabi na Diyos ang kanyang anak? Verbatim. Yes po, kasi kung babasahin mo ito context, sa context ay yung... Hebreo 1:8, objection po. Okay. Objection. Okay, sumasagot po ako. Sumasagot. Wait lang po, may una pong objection. Ano pong objection? Stop the time, mga kapatid. Ano pong Okay. objection kay Yusuke? Ang objection ko po, sige, ang tanong ko ay nasa Hebreo 1:8. So, diyan siya dapat sasagot. So, ang tanong ko, may mabasa ba siya diyan sa Hebreo 1:8 verbatim na ang Ama mismo ang may sabi, Diyos si Kristo? Okay, nakuha ko na, Kuya Yusuke, no? Meron wala? Nakuha ko na. Okay. Kuya DM, meron po Tanda ba po. kayong counter objection? Yes po. Sinagot ko po ang kanyang tanong at meron po akong 30 seconds na sumagot at wala po sa rules natin na pagbabawalan kung saan sasagot or kung ano ang isasagot ng kaniyang tinatanong sa loob ng 30 seconds. Nasa rules po Okay, natin thank you. ang sumagot ng categorical, sagutin muna ng categorical at magpapaliwanag ng 30 seconds. Sinunod ko po yan, Mr. Moderator, sumagot po ako ng categorical. Opo. Sa narinig ko rin naman, Kuya Yusuke, meron siyang unang binanggit na meron bago siya nagpapaliwanag, no? Nasa tao naman yan kung yun ay tama o mali yung kanyang pagpapaliwanag. So, tinatanggap natin yan as a valid question, pero pwede ka pa rin magtanong, i-replace mo ang tanong, pero sa ngayon, request denied at pabor tayo sa negative, no? Sa affirmative. So, tuloy po ang pagsagot. Okay. Affirmative. Okay, ito po ang aking Sige. sagot. Yes. Kasi nga, ang sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos, sa verse 9, sinabi dito, inibig mo ang katwiran at kinapupuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit na iyong mga kasamahan. So, yun po sa inyong katanungan. Okay. Next question. Sige. Pwede mo bang may pakita ang talata at ituro na ang Ama mismo ang nagsasalita kay Kristo na Diyos si Kristo sa Hebreo 1:8? Na binasa ko na po. Kung hindi mo Pakita ang naunawaan,
Objection, Mr. Objection. Moderator. Yes, ano pong objection natin, Kuya DM? Kuya Yusuke, pasensya ka na, nauna si Kuya DM. Ano pong, Sige. ano pong, objection? Wala pong categorical ang kaniyang tanong, kaya malaya po akong sumagot sa 30 seconds, Mr. Moderator. Counter po. Okay, thank you so much, Kuya Yusuke. Any counter objection? Oh, ang tanong ko, pwede ba niyang ipakita ang talata at pakituro na may nakasulat na ang Ama mismo nagsabi kay Kristo na siya ay Diyos? Okay, thank you so much, no, Kuya Yusuke. Moderator decision sapagkat open and close question yan, Kuya Yusuke, no? Talagang kung ano yung kanyang paliwanag, yun ang ating igagrant sapagkat yan po ay close and open questions. However, pwede po kayong mag-categorical para mas maging espesipiko. Sa ngayon, ituloy ho natin yung kanya pong pagsagot dun sa 30 seconds. Okay. Sige. Okay, sasagot po ako ha. Ang kanyang kasing tanong ay isang request. Kaya nga walang categorical doon. Kaya sinabi ko at alam ko kapatid na meron kang aklat diyan, pwede mo akong sundan. Kaya nga binasa ko na yung talata. Kung may Biblia ka din, susundan mo, ipapakita ko pa dito. Hindi ko pa nga alam paano mag-open ng camera dito eh. Pero ayun, may talata ka na, binasa ko na yung verse 9. Next question. Sige. Next question. Kung si Kristo ay tunay na Diyos, may bababasa ka ba verbatim? Sinabi niya sa mga apostol, ako ang tunay na Diyos? Mayroon, wala? Meron po. At Anong talata sinabi ni Kristo? Sandali, sumasagot pa ako. Huwag kang aggressive, pre. Okay. Meron po. At dito po yung mababasa natin. Hindi ko nga nabasa hindi ko natapos mabasa kanina. Ito po. Saan ba yun? Okay. 1 John 5. Ay, hindi ito 1 John 5. John 10:30. Sorry. John 10:30 po. Hanggang 33. Sige. Ipakita may mababasa ka ba? Pwede mo bang maipakita yung talata na sinabi ni Kristo sa mga apostol na siya ay tunay na Diyos sa John 10:30 hanggang 33? Okay. Ito po. Paano ba yung pinang-camera nito? Sundan mo lang ako, kapatid. Hindi ako marunong mag-open ng camera, pero sundan mo lang ako John 10:30, ang salita ng Diyos. Ito ang sabi, mga kapatid, ha? Ano ba? Hindi, manon ako sa oras. Ako at ang Ama ay iisa. 31. Dahil dito, dumampot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Punta tayo sa 33, ha? Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinabi mong ikaw ay Diyos. Next question. Saan dyan sa John 30 mo nabasa sinabi ni Kristo iisa sila sa pagkatunay na Diyos? Verbatim. Saan dyan? Ito. Paano ba to? Iisa sila sa pagkatunay na Diyos. Saan dyan? Pakita. Kasi may Bible ka naman dyan, ha? Ano mo na lang kasi. Verbatim, ha? Papakita mo pa. Paano ba to? Hindi. Ikaw dapat. Sige. Pakita mo. Ayan, makita ko. Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, yung mga nakikinig na kanyang sinabi ay nagalit. Next question. Next question. Saan ang tunay na Diyos dyan? Ay, sinabi ni Kristo, tunay sila na Diyos. Makinig ka. Ito. Pakita mo. Kaya nga, nagpapakita ako, sumasagot ako, pre. Relax muna. Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. So, yung gustong bumato kay Kristo, yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, at ang kanilang paniniwala ay si Kristo ay tao lang. Next question. Sige, ito. Diyan ba sa John 10:30 at 33, may mababasa ba
kategorikal. Tunay na iisa sila sa pagkatunay na Diyos, sinabi ni Kristo? Yes, Wala. mababasa May natin yan mababasa kung mo. marunong kang Oh, pakita mo, umunawa pakita. sa talata. Alangan naman, kung hindi mo Pero bakit? tatanggapin, ang sabi ni Kristo sa 30, ako wait lang at po ang mga Ama ay debaters, wait lang mga debaters, no? Kung meron po kayong objection, wag po kayong magsapawan, no, mga debaters. Magtawag po kayo ng moderator, pinapabayaan ko lang kayo kanina eh. Kaso, hindi natin nasasaayos yung talakayan. Kung meron po kayong objection, wag po kayong magtalo. Kung di magtawag po kayo ng moderator. No, kapag nagsasalita po, sumasagot, bigyan natin ng daan. Kung meron tayong objection, tumawag po ng moderator. Sige, time resume. Okay. Sasagot Ako na. ba ako? Po, time resume sa pagsagot Ano po. siya? Pagsagot. Sasagot ako? Time resume po tayo sa pagsagot. Okay, ito po yung aking kasagutan, Brother Yusoke, no? Sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang pagkaintindi ng mga nakakinig sa kanya, sinabi niya na siya ay Diyos. At yung pagsabi niya na siya ay Diyos, nagalit sila. Ngayon kung pahanapan mo ako dito na kung ayaw mo maniwala na itong pagkasabi ni Kristo ay tunay ay Question, tunay next niya, question. maghanap ka Next question. Next question. Next question. Saan sinabi ni Kristo mula John 10:30 hanggang 34, sinabi ni Kristo, Diyos na tunay siya, verbatim? Saan dyan? Objection, Mr. Moderator. Po, ano pong objection? Okay. Redundant na po yung kanyang tanong, Mr. Moderator. Sinagot ko na po kung hindi niya matanggap yung aking tanong, ang aking sagot sa kanyang tanong, ay hindi ko na po problema kasi po fallacy na po yung kanyang ginagawa. That is begging the question, fallacy. Okay. Objection po, Any hindi counter pala si objection, po. Mr. Yusoke? Hindi pala si po. Counter objection po, hindi pala si. Ang tanong ko po, saan niya nabasa mula John 10:30 hanggang 34, sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, tunay na Diyos siya, verbatim? Yun yung Okay. tanong ko. Okay, moderator's decision, no? Kuya DM, sa akin naman, yan ay valid questions, no? Yan ay valid question talaga. Para mas, maging pasok siya, Kuya Yusuke, para-praise mo na lang, kapatid, para hindi daw siya pala siya. So, grant natin dyan na sagutin po yung tanong. Okay. So, dahil request ng moderator na sasagutin natin ulit, kaya ko po sinabing begging the question yun dahil pabalik-balik na yung kanyang pagtatanong. Sinabi dito ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Yung mga Wala nakinig, yung audio. wala ba? Mr. Moderator, pakipost ng time. Wala daw akong audio. Okay, stop the time pareha sa seconds tsaka din sa time. Yes po, ano pong objection po? Wala daw akong audio. Meron naman. Wala yung audio. Okay, meron po. Kuya Yusuke, baka sa iyo yung walang signal, kapatid. Kuya Yusuke? Di, Okay. Stop lang na mga ka-time, ha? Okay na ba? Wala. Kuya Yusuke, naririnig niyo na po ba kami? hello, naririnig po ba? Yes po, naririnig ngayon po po, namin kayo. naririnig na. Naririnig niyo po ba kami ng maayos? Ngayon, kanina po, wala. Biglang nawala yung... Okay, thank you. Yan, time resume tayo sa pagsasagot. Kuya Yusuke, kapag siguro, kapatid, para ikaw ay, habang hindi ikaw ang nagsasalita, paki-mute po muna yung atin pong mic. Thank you. Sige po, tuloy po natin yung pagsagot. Okay, ito po. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Yung nakapakinig sa sinabi ni Kristo sa John 10:30, sinabi nila, ikaw ay nagsabi na ikaw ay Diyos. Kung naniniwala itong si Yusuke na yung Ama ay tunay na Diyos at ang si Kristo ay isa. Next question po. Next question. Next question. Next question. Saan mo nabasa dyan, mula dyan 30 hanggang 34, sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos? Saan? Verbatim. Nasagot ko na yung tanong mo. Magtanong ka na ng bago. Kanina pa ako nagsasabi ng verbatim. Ano ba ang verbatim kung naintindihan mo?
Okay. Pag sinabing verbatim, mababasa siya letra por letra. Ngayon, hindi Ayun. lang batayan. Sandali, sumagot ako. Hindi lang, Sige, sige. sinasagot kita ayon sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kung hindi mo matanggap kung nakasulat sa Biblia, hindi ko yan problema. Problema mo yan. Next Sige. question. Next question. Pwede mo bang ipakita may mababasa na si Kristo sinabi niya tunay na Diyos siya? Okay, sagot. Ilang beses ko nang binasa, hindi na kailangang ipakita pa sa'yo. Meron ka namang Biblia dyan. Pwede mo yung hanapin sa Biblia mo. Maliwanag na ang sinabi ng Biblia. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Kung naniniwala ka na ang Ama ay tunay na Diyos, at si Kristo, sinabi niya siya ay iisa, kung paano ang pagkilala naman nakakinig sa kanya na sinabi niya, siya ay Diyos, ayon sa 33, dapat maniwala ka rin na si Kristo ay tunay. Next question. I-wave ko na lang. Reserve ko na lang yung tanong ko. Thank you so much. Thank you so much. Yan po, nagtatapos ang atin pong unang cross-examinations sa paksa. Napatunayan ko na ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Bago ang lahat, shoutout po sa ating 19 million viewers. Yan. Tap lang po, tulungan po natin sila na makaabot po sa 25,000 likes. Ngayon po tayo naman ay dadako na sa unang pagtitindig ni Yusuke sa Iglesia ni Cristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanina, ginamit niya ang Hebreo 8 para patunayan na sinabi daw ng Ama na si Kristo ay Diyos sa Hebreo 8. Tinanong ko siya kung may nabasa ba sa kanyang ginamit na salin na ang Ama mismo ang may sabi na Diyos ang Panginoong Kristo. Kanina pa ako nagtatanong, ginamit ko pa nga yung term na verbatim. Di niya kasi naintindihan yung verbatim. Di niya kayang ipakita, ibig sabihin, wala talagang mababasa na ang Diyos mismo ang may sabi diyan sa Hebreo 8. Hebreo 8 na siya, ay si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, sundan naman natin yung sinabi niya, kinikilala daw ni Tomas si Kristo na Diyos. Ang sabi kasi ayon kasi sa nakasulat sa 20:28, sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Di niya inaintindihan yun. Konklusyon niya, si Kristo daw kinikilala daw ni Kristo ni Tomas si Kristo na Diyos. Wala kang mababasa diyan, bro, na kinikilala ni Tomas si Kristo Diyos na tunay. Wala. Mali ka diyan. Kung laliman lang natin, kung basahin mo lang ang Biblia bago ka pupunta sa 20:28, malalaman mo rin na si Tomas absent. Wala si Tomas kasi sa pangyayari niyan. Kaya, at wala din si Tomas, hindi rin si Tomas sa sitwasyon, wala siya sa sitwasyon na nangangaral siya, na itinuro niya na si Kristo, Diyos na tunay. Kanina nga, binasa mo yung balikan natin yung Juan 10:30. Tinanong kita, saan mababasa diyan na iisa sila sa pagiging tunay na Diyos? Puro ka lang mayroon, pero wala kang nabasa, wala kang nipakita, verbatim, na iisa sila sa pagkatunay na Diyos. Wala. Mali ka diyan. Itanungin natin si Kristo. Ito dapat ang paniwalaan mo, susundin mo. Si Kristo mismo ang may turo, hindi yung pastor mo. At hindi rin si Ellen G. White.
Ganito ang mababasa sa Biblia. Pakita ko ha. Sandali. Itong Bibliang ito. Alam ko, hindi ako nagkakamali, meron ka ding ganitong Biblia. Ito. Ang salita ng Diyos issued by Biblica Publishing. Ganito yung nakasulat. Pakinggan natin. Para maintindihan mo. 17:1 hanggang 3. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak para parangalan din kita. At ito ang kahulugan sa 3 ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao. O ito, basahin mo. Na ikaw lang. Sabi dito, na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Ang linaw ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang linaw. Makilala ka ng mga tao na ano? Na ikaw lang. Walang sinabi si Kristo dito, makilala tayong tatlo o tayong dalawa na iisang Diyos na tunay, walang ganyan. Sabi niya, ikaw lang. Ano yung kapalaran kung makilala natin? Ayon ni Kristo na ang Ama, na ang tunay na Diyos, yung Ama sa 17:1, ang iisang Diyos na tunay. Sabi dito, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Yan ang dapat mong maintindihan, bro. Di puro paniwala lang sa mga dapat kung ano yung itinuro ni Kristo, susundin mo. Diyan ka maniwala ni Kristo. Ito, bro. Ano ba ang pahayag ng Panginoong Hesukristo? Ano ba ang pahayag ng Panginoong Hesukristo? Ganito. Sa kanyang sarili. Ito, ang pagkilala niya. Ito. 8:40 ng Juan. Datapwat, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano ang sabi ni Kristo? Tao siya na na nagsaysay ng katotohanan. Saan niya narinig? Narinig niya mula sa Mula sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpatotoo na si Kristo. Tao. Yan ang narinig ni Kristo. Galing yan sa Diyos. Katotohanan yan. Hindi nagsisinungaling si Kristo. Hindi gaya ng iba na ginawa niyang sinungaling si Kristo. Yun. Sabi ni Kristo, tao siya. Sa mga hindi nakaintindi, ayaw tanggapin ang sinabi ni Kristo. Na yung sinabi ni Kristo, katotohanan na tao siya. Ito, 43. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Ito. Anong pagkilala ni Kristo dito? Sa mga ay hindi nakapag-unawa, ayaw tanggapin yung sinasabi ni Kristo. Ito, sa 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan at nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Bakit ko ito na binasa? Kasi kung ano yung nakasulat sa Biblia, gaya ng ginamit mo kanina, Hebreo 8, sinabi mo,
Ang sabi mo kasi, ang Ama daw mismo, yung saling ginamit mo ha, ang Ama daw mismo, ang may sabi, sa saling ginamit mo, na si Kristo, Diyos, wala ka namang naipakita. Anong ibig sabihin yan? Nagdagdag ka bro. Dagdag. Wala kang mapakita na talata sa ginamit mo na ang Ama mismo ang may sabi kay Kristo na ano? Si Kristo ano? Tunay na Diyos. Ngayon, ang tanong, yun bang magdagdag? Ano ba ang pagkilala? Ano ba ang sabi ng Biblia sa mga nagdagdag? Ito, sa Proverbio 30:6, ganito ang nakasulat. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita, pagkat pagsasabihan kanya ng isang sinungaling. Ito, anong sasabihin ng Diyos? Huwag mong daragdagan ang kanyang salita. Anong pagkilala niya sa iyo? Pagsasabihan ka ng ano? Sinungaling. Bakit sinungaling? Yung sinasabi mo, sumobra sa nakasulat sa Biblia, bro. Ang tanong ko, mayroon bang mababasa na sinabi ni Kristo sa Juan 10:30 na iisa sila sa pagkatunay ng Diyos? Wala kang may turo sa talata na gamit mo. O sige, time na. Yan po nagtatapos ang unang presentasyon ni Kuya Yusuke ng Iglesia ni Cristo. Dadako na ho tayo sa unang cross-examination ni Kuya DM sa Seventh-day Adventist. 9 minutes question, Kuya DM. Mag-start ito kapag ikaw. Wait lang, paano lang kay, nonchalant yung seconds. Yan yung 30 seconds yan. Thank you. Sige po. Okay. Unang tanong, Hebreo 1:8. Sabi dito, Okay. sabi dito sa ang salita ng Diyos, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Tanong, sa iyong narinig ng aking binasa, sino ang nagsabi tungkol sa kaniyang anak? Ang Diyos o ang demonyo? Ito, ang sagot ko. Ang nagsasalita, yung ginamit mo kanina, Objection, Mr. Moderator. Stop the time. Parehas pong time. Stop po natin yan. Okay, ano pong objection po natin? Nasa rules po natin, ang categorical na tanong ay sagutin ng categorical muna bago magpaliwanag. Ang categorical Okay, ko po na tanong, ayon sa aking binasa, na kanyang narinig, sino ang nagsabi tungkol sa anak? Ayon sa aking binasa, ulitin ko, ito ang nakasulat. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Ngayon, kung narinig mo aking binasa, sino ang nagsabi dito tungkol sa anak? Ang Diyos o ang Diablo? Pakisagot ng Okay. Okay, thank you, Kuya Objection. Dian. Any counter objection kay Yusuke? counter objection ko po, wala po yan sa latag ko, yung sali na yan. Okay, moderator's decision, no, Kuya Yusuke. Base sa rules natin, kailangan natin sagutin ng categorical question muna bago po tayo magpaliwanag. Ngayon, kung ito'y tinatanggi mo o hindi mo sasagutin, meron ka namang options, Kuya, na 8 seconds. Nasa sayo ang pagpili kung paano ka po sasagot. Clarification, Mr. Moderator. Pinag-usapan po namin kanina na natanggalin yung 8 seconds na yan kasi lang yan okay. Tanggal. Okay. So, At ngayon, saka, Mr. Moderator wala sa rules natin na mamili tayo ng translation. Ang nasa rules lang natin kapag ang talata ay hindi nilatag. Nilatag Sige po, naintindihan na po yan ng moderator, Kuya, no? Kuya DM, thank you so much sa pag-clarified na tinanggal yung 8 seconds. So, meron ka na lang, Kuya Yusuke, na dalawang options. Mag-next question or sasagutin niyo po yung kanyang tanong. Sasagutin ko yan. Okay, sige po. Categorical po muna bago po magpaliwanag. Sige po, nasa inyo po ang pagtanong.
mag-start po ang inyong time kapag kayo po ay nag-continue ng O magsalita. sige, sige. Sa tanong na dyan, walang sinasabi dyan ang Diyos na tunay na Moderator, Diyos si objection! Kristo. Okay, objection. Objection! Categorical! At the time po yung ano, yung, yes po. Yan, Opo. Kuya Yusuke, no? Siguro hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na mag-counter objection sapagkat naipaliwanag naman natin na categorical po muna bago po tayo magkaroon ng pagpapaliwanag. Ito ang sabi ko. Sige, sige. Categorical Ulitin po ba ang muna. tanong? Sige pa, paulit yung tanong. Okay? Ayon dito sa Hebreo 1:8, sinabi dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Ang tanong ko, sino ang O, sige. nagsabi dito tungkol sa kaniyang anak? Ang Diyos o ang Diablo? Pakisagot. Oh. Diyan sa salin mong gamit ngayon, kanina salin mo gani, kanina, sige sagutin ko ha. Mr. Moderator. Sa ginamit mo salin kanina, walang Diyos Ayaw, yan. Mr. Moderator. Walang Diyos. Okay. Moderator's decision. Siguro Kuya Yusuke, hindi na kita bibigyan ng ano no ng isa pang panibagong counter objection sapagkat nasa rules naman natin na categorical po yung pinili po ninyo, no? Sumagot po muna tayo ng categorical bago po tayo magkaroon ng conclusion. Categorical po muna. Ang pagpipilian nyo lang po ay yung word na sa Diyos o sa demonyo, Kuya Yusuke. Oh, sige. Sige po, balik po natin. Unang-una dyan, walang sinabi. Oh, sige. Walang sinabi na may demonyo dyan. Wala. Walang sinabi na may demonyo dyan na nakasulat. Okay, moderator's decision na ito, no? Siguro mag-warning na ako kay Kuya Yusuke kasi kanina ko pa binabanggit na categorical, Kuya. Saka may ano pa ako. Kuya, wait lang po. Nasa rules number 2 po natin, no? Rules number 3, kakabanggit ko lang po. Nawala yung audio. Okay. Categorical po muna, Kuya Yusuke. Siguro mag-warning muna ako sa'yo, Kuya, no? Isa lang. Bago ulit tayo magpaliwanag, magsagot po Bro, muna yung tayo audio. ng categorical. Apo. Ako, audio defense na ito, Mr. Moderator, ah. Sige. Okay, ulitin po natin. Yan Kuya, sa no, gamit DM. mong salin. Wait lang po, ulitin po natin ulit yung tanong, Kuya DM. Tapos, categorical po muna ulit, Kuya Yusuke, no? Bago ka po magpaliwanag. Sige po. Kuya DM, pa ulit po yung tanong. Okay. Ulitin ko, babasahin ko ulit. Hebreo 1:8. Sige, sige. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Ayon sa aking O, sige. binasa na yung narinig. Sino yung nagsabi tungkol sa kaniyang anak? Ang Diyos o ang demonyo? Oh, sige. O, sige. Kung ang Diyos man yan, walang sinabi dyan na tunay na Diyos si Kristo. Wala. Mr. Moderator. Yes, cut that Oh, time, sige. cut that time. Ano pong objection? Di tayo matapos nito eh. Okay po, ano pong ano? Hindi talaga tayo dito matatapos, Mr. Moderator, dahil lumalabag sa rules yung ating Tama. kausap. Okay. Maliwanag po yung rules natin. Categorical muna bago magpaliwanag. Yes, Oo, okay, nga, naintindihan naintindihan ko ko. yan. Mr. Moderator, Hindi, wait lang po. Hindi ko na ulit bibigyan si Kuya Yusuke ng pagkakataon sa counter objection kasi pang ilan na to, pang apat na to na objection, Kuya Yusuke, no? Pang apat na natin na objection. Gaya ulit ng ina-affirm na nasa rules natin, categorical po muna bago po tayo magpapaliwanag. Pipili po kayo, Diyos o demonyo. Ano po bang pinipili nyo? Ako para matapos na. Ano pong pinipili nyo sa categorical? Sige. Diyos o demonyo? Yang sa gamit, sige. Yang sa gamit niyang salin. Ulitin ko po ngayon, ulit, Kuya. Diyos, Kuya, ano? ulitin ko, Kuya Yusuke, ulit yung rules natin, no? Mawawarningan tayo ulit, Kuya. Categorical Sige. po muna, bago po tayo magpaliwanag. Babanggitin nyo po muna yung categorical, kung Diyos o demonyo. Yun po yung una nating O pagpapaliwanag. sige. Ito yung sagot. Pagbigyan. Sa saling gamit niya, Diyos ang may sabi. O ano?
ito. Pero kanina, yung sinabi niya, yung ginamit niyang salin, nga dyan ko siya tinanong, wala siyang nabasa na sinabi ng Diyos na si Kristo ay tunay na Diyos sa Hebreo 8. Yung gamit ng unang salin. Gumamit siya kasi ng ibang salin. Time resume po sa pagsagot, Kuya Nonchalant. Hindi po naka-open yung time po ninyo. Oh, sorry. Next question. Next question na. Hindi mo sinabi ng next question eh. Okay. Dahil inamin mo na ang nagsalita dito sa Hebreo Kapitulo 8, 1 versikulo 8 ay ang Diyos mismo. At ang kanyang pinagsabihan ay ang kanyang anak. Ito yung sabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, ano ang tawag ng Diyos sa kanyang anak ayon sa iyong narinig na aking binasa? Siya ay Diyos Okay. o siya ay hindi Diyos? Walang nakasulat dyan Objection, na tunay na Diyos si Mr. Kristo. Moderator. Wala. Objection natin. Ano Object. po objection natin? Ang rules ay rules. Categorical muna bago magpaliwanag. Okay, nakakuha ko na. Counter objection, Kuya Yusuke. Baka may counter objection ka, kapatid. May counter objection po ako. Wala siyang nabasa dyan na tunay na Diyos si Kristo. Wala. Mali yung tanong niya. Policy. Rhetorical. Policy yan. Mali. Okay, moderator's decision na, no? Wala Ngayon, dahil dinidinig. O, nawala yung audio. Wait lang po. Mag-roll muna po ako. Huwag muna po kayong mag-usap, mga kapatid, no? Mag-roll muna yung moderator. Ngayon, dahil Kuya Yusuke, naka-incline naman siya sa categorical questions, pero ito'y dinatanggi mo, pwede ka pong mamili kung sasagutin mo ng categorical or next question na po tayo. Ano pong pipiliin niyo po? Nasagot ko na po. Next question na lang. Okay, next question na daw po yan. Okay. Mr. Moderator, sabi niya, nasagot niya, wala siyang sagot sa aking categorical. Okay na po tayo dyan. Basta Magtanong ka Okay. na. next question. Next question. Proceed tayo sa tanong. Ito ha. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, ano ang pagkilala ng Diyos na nagsabi tungkol sa kaniyang anak ayon sa aking binasa na iyong narinig? O Diyos o hindi Diyos? Ito yung sagot ko. Sus, ang simple. Ang sagot ko, wala kang nabasa dyan na tunay na Diyos si Yun, Kristo. Mr. Walang sinabi na Diyos Moderator. dyan. Ano pong objection natin? Wala. Cut the time. No, pakiwarning naman itong kausap ko, Mr. Moderator. Palasi yung Sandali, tanong. ha? Palasi. Okay, ganito kuya, kuya. Ito ay clarify ko, ha? Huwag po kayo Nag-object mag-usap, ako, Mr. mga Moderator. Okay, Nag-object huwag ako. kayong mag-usap. Kuya Yusuke, second warning tayo, Kuya Yusuke. Okay, hold on po. Hayaan nyo na po muna magsalita yung moderator. Second warning po tayo, Kuya Yusuke, no? Ngayon nga. Pag nagsasalita po siya, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, Kuya Yusuke, para po mag-object. No po? Sige po, focus muna tayo sa objection niya, Kuya Yusuke. Sige, anong objection mo, Kuya DM? Mr. Moderator, kanila pa siya nagbanggit ng palasi kung ano-anong mga palasi. Tinatanong ko lamang siya, Mr. Moderator, tungkol sa nakasulat sa talata na kaniyang narinig na aking binasa. Anong fallacy doon? Sasagutin lang naman niya base sa kung ano yung narinig niya sa aking binasa. Fallacy ba yun? Okay. Nakuha ko na, Kuya DM, no? Nandun ka, naka-incline. Wait lang po. Naka-incline ka doon sa categorical question na nasa rules natin. So, Kuya Yusuke, any counter objection po? Ang counter objection ko po, yung gamit niyang talata, walang nagsasabi dyan na tunay na Diyos si Kristo, sinabi ng Ama. Palasi Mr. yun. Moderator, hindi Tama yung yan. counter objection. Wait lang muna. Wait lang muna. Liwanag yan.
Isa lang po ang isang objection lang pakikinggan ng moderator, no? Ito ngayon ang rules ng moderator decision. Clarify lang, Mr. Kuya Moderator, Yusuke, ha? wait lang po, Clarify ko wait lang lang bago po. ka mag-rolls, Mr. Moderator. Yung kanyang counter, hindi yung counter. Mag-aral Yes, siya ako kung paano naintindihan ko mag-counter naman ng po. objection. Naintindihan ko Sumasagot naman siya sa kanyang counter objection. Opo, naintindihan ko po yan. So, ang rules nga po ng moderator, gaya nga mga debaters na di ako dito judge, no? Yan, ako lang yung nagsasaayos ng debate. Ang rules po ng moderator, valid po ang tanong sapagkat nasa mga audience naman po yan kung nagsisinungaling o hindi po nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling yung kanyang uri ng pagtatanong. So, valid po siyang sagutin ng categorical. So, granting tayo sa affirmative. So, tuloy ang tanong. Paulit ang tanong bago mag-resume. Okay, sasagot. Ulitin kong tanong, ha? Sige, magtanong ka na. May dalawang warning sa Mr. Moderator, ha? Ito ang tanong. O, anong tanong mo? Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong, ano ang pagpakilala ng Diyos na kanyang sinabi tungkol sa kanyang anak? Siya ay Diyos o siya ay demonyo? Ito yung sagot ko. Malasi yung tanong. Mr. Malasi ang tanong. Iba sa... Okay, Ano objection po ulit. May objection kuya DM. Puro siya latag ng fallacy na kung ano ang fallacy. Sasagutin mo niya doon base sa binasa ko. Okay, nakuha ko na. Okay, kuya Yusuke, ulit, hindi na kita ulit pagbibigyan ulit ng counter objection. Hello. Kasi naka-input. Wala yung Wait lang video. po, wait lang muna Bro. mga editors pa. Off muna ako ng mic. Pasuyo lang mga kapatid, no? Naayos ko lang yung inyo pong debate. Mr. Moderator, Mr. Yusuke, Kuya Yusuke, ang tanong niya po ay merong categorical question. Uulitin ko po na naayon po sa ating rules na binasa na sinang-ayunan po ninyo kapag categorical question, sasagutin po muna ng categorical question. Kung yan naman po ay tamang salin o maling salin, yung mga audience na po ang bahala dyan. Kung siya po ay nagsasabi ng tama o siya po ay nagsasabi ng nagsisinungaling. So tayo po ngayon ay kailangang sumagot ng categorical question. Kung hindi po natin sasagutin kay Yusuke, may options ka naman pong mag-pass. So ano pong pagpipilian po ninyo? Open mic ka, Kuya Yusuke. Pwede bang ano? Hello, naririnig? Hello? Yes po, naririnig na po. Naririnig na po. Yung tanong niya kasi, sa binasa niya, iba. Okay, kuya, ulitin Kaya- ko ulit. No, kuya Yusuke, na ay intindihan ko na po nga yan. Wala po tayo sa pag-object. Pinapapili ko lang po kayo bilang moderator kung Sige, pipili sige. po ba kayo ng next question o sasagutin niyo po categorical. Next pong question. Okay, next question. Proceed tayo ulit sa pagtatanong. Next question na naman tayo. Okay, next question. Sige. Sabi dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong, ayon sa aking narinig, ayon sa iyong narinig na aking binasa, ano ang sinabi at pinakilala ng Diyos tungkol sa kaniyang anak? Siya ay Diyos o siya ay hindi Diyos? Pakisagot. Categorical. Ito. Ang sagot ko sa talata, walang Diyos Mr. diyan na tunay. Moderator, Okay, objection. Any objection po? Ano pong objection mo natin, Kuya DM? ilang lapas or labag na ilang labag na sa rules ang kanyang ginamit, Mr. Moderator. At Okay. ano yung magiging decision mo dito? Kasi Okay, sige po. Nakuha ko na po yan, Kuya ay DM. hindi sumusunod sa rules. Naintindihan ko na po Mr. yan. Moderator, ito, mga object muna ako ha.
pag ang Demeters ay palagi, always na lumalabag sa rules, that is unprofessionalism. Okay, Maliwanag naintindihan naman. ko na po. Opo, naintindihan ko na po yan. No? Di na po ako magbibigay ulit ng counter objection. Pangatlong warning para kay Kuya Yusuf na pag hindi pagsunod sa rules na kasagutin muna ng categorical question. So ayon po sa ating rules, pwedeng magdagdag ng time ng 2 minutes sa magtatanong. So pakidagdagan po ng time ng 2 minutes, Kuya, no? Yan. Mr. Moderator, pag ganyan palagi, hindi tayo hindi tayo matatapos sa tanungan dito kasi magdadagdag tayo ng oras pag ganyan. Unprofessionalism na ang ipinakita ng aking kausap, Mr. Moderator. Okay. Hindi tayo uusad sa tanungan na ito pag hindi siya susunod sa rules. Okay, sige po. Naintindihan Moderator. ko na po yan. Okay. Naintindihan ko na po. Magtanong lang siya, wag na siyang mangakak Okay, dyan. naintindihan ko na po. Kuya Yusuke, kaya nga nung sinabi natin, para po mapaayos, sagutin po muna natin ng categorical bago po tayo magpaliwanag. No, nasa rules naman natin yan. So, gaya nga ng aking in-explain kanina pa, sagutin po muna natin ng categorical. Kasi nasa tao po yan kung totoo sige. po o kasinungalingan yung kanya pong pagtatanong. So, proceed po Yes, tayo ikaw, sa moderator. pagtatanong, Kuya DM. Bago natin Dagdag oras ba to? Yes po, 2 minutes. Sige. Ang oras natin kanina minutes ay na ba natira? 4 minutes and 45 seconds. Dagdag ng 2 minutes, magiging 6 minutes and 45 seconds. Ganito guys, no, kung patuloy, wait lang po muna, kung tuloy pa rin ang maglalabag sa rules at tayo iaabot ng 2 pagdadagdag, magdidesisyon na po ang moderator kung sino po ang nanalo. Yan po para maiwasan na natin yung tawag nito, paulit-ulit na paglabag sa rules. So maging aware po ang mga debaters natin dyan. So tuloy po ulit yung pagtatanong, Kuya DM. Yan, Kuya DM, at bago natin i-resume yung time, pa-rephrase po muna yung tanong po. Okay, at least maliwanag na yung sinasabi mo na ikaw ay pwede makapag-decide pag patuloy na lumalabag sa rules. Ito, ulitin ko ulit yung tanong. Sige. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong, ano ang pagpakilala ng Diyos tungkol sa kaniyang anak na kaniyang sinabi na aking binasa na iyong narinig? Siya ay Diyos o siya ay Diyos? Nawala yung wala yung audio. Pakibalik. Okay, time. Nawala yung audio. Muna, nagkaroon ng technical issue ata si Kuya Yusuke. Yan. Kuya Yusuke, naririnig ko na po kami. Sige. Okay, naririnig na. Pakiulit po yung question bago po natin papiliin siya sa categorical. Para i-restate po. Okay. Ngunit, Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko, ano ang pagpakilala Sige. ng Diyos Hello. tungkol sa kaniyang anak na kaniyang sinabi na aking binasa na iyong narinig? Siya ay Diyos o siya ay hindi Diyos? Pakisagot. Ang sagot diyan, O Diyos, ang kaharian mo ang magpakailanman. 'Yon ang sagot. Nawala ng audio, nawala. Next question. Mag-next question ka kasi ano tayo sa rules eh. Okay, ngayon. Ang sagot mo sa aking tanong na ang sinabi ng Ama tungkol sa kanyang anak ay, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na tama yung sagot mo sa tanong ko? Yes or no? Ang sagot ko ay tama. Yes, tama yung sagot ko. Mali ang tanong mo. Ngayon, Mali ang tanong mo. mag-next question ka kung tama na yung sagot mo. Sige. Okay. Sige, question ka na. Sige Next pa. question. Okay. Time. Sabi mo, tama yung sagot mo
sa tanong ko na ang sagot mo sinabi ng Ama sa kanyang anak, O Diyos! Tutol ka ba O doon Diyos sa sagot ang mo? kaharian. Tanong. O Diyos ang kaharian. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Yon. Ang tanong ko sa iyo. Tama, O Diyos ang kaharian. Magtatanong pa ako. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano pong objection natin? Ano pong objection po natin? Yan. Tatanong Inaantay ko lang ako, talaga sabi po ko kayo naman na mag-tap sa moderator. Ah. Ano, sige po, ano po ninyo? Objection. Ikaw. Ang tanong ko, dahil naniniwala ka na tama yung sagot mo sa tanong ko, na yung sagot mo ay ang Ama ang nagpakilala sa kanyang anak na siya ay Diyos. Sabi dito, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang sagot ko sa iyo, tututulan mo ba yan ang sagot mo? O sasang-ayunan mo? Pakisagot ng kategorikal. Sinangayunan ko yung sagot ko. O ito, bakit? O ito, may 30 seconds pa ako ha? Chancellor, yung Kasi- time po sa 30 seconds. O, may 30 seconds pa ako ha? Bakit? Kasi, ayon dito, sa Hebreo 8, ito, but with reference to the Son, God is your throne. Yan ang tama. Ito, Biblia, pakita ko sa iyo. O, God is your throne. Sabi mo ha, ang rules, di tayo pwedeng O, ito, basahin mo to. O, New Word Translation. Next Tama question. tama naman yung sagot ko. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, dahil naniniwala kang totoo yung sagot mo na ang Diyos ay dahil naniniwala ka na totoo yung sagot mo at sinang-ayunan mo na tama yung sagot mo na sinabi ng Diyos sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, pag ang Diyos ba, ang Ama ba ay magpakilala sa kanyang anak, pinapakilala ba niya ang kanyang anak dito na tunay na Diyos o peking Diyos? Pakisagot. Ito. Kung may mababasa ako. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano po objection natin, Mr. MDM? Categorical question must answer categorically. Okay, thank you po. Sige, sige. Yusuke, Counter objection po. counter Counter. objection. Sige po. Yung tanong niya po, palasi. Palasi yung tanong niya. Iba yung nakasulat sa Biblia, iba rin yung tanong niya. Strowman din yan. Strowman palasi. Dinadala ko niya ako sa Strowman. Walang Okay, straw. moderation rules, no, Kuya DM. Dahil ito'y tinatanggi niya at strawman naman. At sa akin kasi Kuya Yusuke, valid yung pagtatanong, no? Pero nasa sa iyan kung paano mo sasagutin. Pwede mo siyang sagutin ng categorical muna or next question tayo diretso. Dahil straw. Sa iyong pagkakasabi. O sige, Ano next pong question. pipiliin mo? Next question. Next question. Ulitin ko lang muna. Ha? Dahil puro siya kapit sa palasi na hindi niya nga mailatag kung paano palasi. Nagbabase lang ako sa kung ano yung sagot niya sa aking mga tanong. Magpapalo up ko doon. Ito, ang follow-up ko na tanong sa iyong sagot kanina. Pag ang Ama ba ay magpakilala sa kaniyang anak na Diyos, pinapakilala niya ba ito bilang tunay na Diyos o pinapakilala niya itong peke na Diyos? Pakisagot ng kategorikal. Categorical. Wala kang mababasa dyan bro na nagpakilala na tunay na Diyos. Moderator, objection. Po, ano pong objection? Ilang ano na to, Mr. Moderator? Nakakadalawa pa po siya. Okay. Opo, nakakadalawa Palasi po kasi. siya. Okay. Wag po muna kayo mag-usap na, may director decision. Pakinggan muna natin yung yung objection. Sige Kuya DM, pakinggan muna kita bago ako mag-ruling siguro. Maliwanag naman yung roles natin, Mr. Moderator. Binabalik-balik natin yan. Categorical first, and then explanation. Yan Okay, po. thank you Kuya. Sige, sige. Okay, nakuha ko na. Huwag niya po akong daanin sa falasi na naman yan, falasi na naman yan.
sinusundan ko kung anong mga sagot niya sa aking tanong. Walang strawman doon dahil ikaw mismo ang sumasangayon at nag-a-agree sa aking mga tanong. Nakuha ko na po yung inyo pong objection, no? Ang objection is regard or naka-incline sa categorical. Kuya Yusuke, napapansin mo naman, binagbibigyan muna kita ng 3 beses bago ako mag-warning sa'yo, no? So siguro, Kuya Yusuke, sagutin natin ito at valid talaga yung question. No, kailangan sige. talaga natin sagutin ng categorical question muna bago po tayo magkaroon ng pagpapaliwanag. Ano pong pipiliin nyo? Tunay na Diyos o peking Diyos po? Hindi Diyos si Kristo. Tayo. Wala yan sa categorical. Mr. Moderator, wala yan sa categorical. Okay. Pag peke, hindi tunay na Diyos yan. Hindi Diyos yan. Wag na po, wait lang. Okay. Bali ang iyong sagot, Kuya Yusuke, kinaklarify ko lang time natin po sa 30 seconds, pakita po sa screen. Okay. Bali ang pinili niya, Kuya DM, peking Diyos. No, meron siyang karapatan para Hindi magsalita ng 24 seconds para po sa kanyang pagpapaliwanag. Sige po, tuloy po ang pagsasagot ng 30 seconds. Sige po. 30 seconds. Bakit pinili ko yung peke? Kasi hindi Diyos yan. Hindi tunay na Diyos yan. At saka walang mababasa sa Hebreo 1:8 na sinabi ng Diyos, tunay na Diyos ka. Wala. Ito ang Hebreo 1:8. God is your throne. Kaya sinabi ko kanina, yung tanong niya, palasi. Yan, palasi. Struman. Next question na. Okay, next question. Sabi mo, pag ang Ama, ang sagot mo sa aking tanong ay peking Diyos. So, tinitindigan mo ngayon dito sa Hebreo 1:8 na ang Ama ay nagpakilala kay Kristo bilang isang peking Diyos at hindi tunay. Yes or no? Talaga namang hindi. Yes, hindi tunay na Diyos si Kristo. Yan ang sagot ko, hindi tunay. Bakit? Mismo ang Diyos nagpagpatunay, may ebidensya ako, na si Kristo, tao, hindi Diyos si Kristo. Ayaw mo ba akong sundan? Hindi Diyos si Kristo. Next question. Yun. Ilang oras na? 2 minutes. Sige, marami ka pang nilatag kasi. At para maka-ano ka naman, ito, last dito. Nagsinungaling ba ang Ama nung pinakilala niya si Kristo na, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman? Nagsinungaling ba siya dito o nagsasabi siya ng katotohanan? Kung sa Bibliang Grego, Sir wala kang Moderator. mababasa dyan. Sinabi ng Diyos. Ano po objection, Kuya DM? Alam mo naman siguro categorical. Okay, alam ko na po. Thank you. So, Kuya Yusuke, pangatlo na to, no? Siguro kung hindi pa tayo Sige. susunod, magwa-warning na naman ang moderator at kung makatatlo ka ulit na warning, magde-decide na po ako kung sino po ang panalo. So, categorical po muna bago po tayo sumagot po ng pagpapaliwanag. Sige po, categorical po. Categorical. Sige, pakiulit ng tanong. Ulitin po ang tanong bago i-resume guys pakikat muna. Pagsalita na ni Kuya Yusuke yung pag-resume natin ng. Sige po, pakiulit yung tanong. PDM, ulit po yung tanong. Sorry, nakamute pala ako. Okay. Ulit ang tanong. Nung sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, nagsasabi ba ng katotohanan yung Ama tungkol sa kaniyang anak o nagsisinungaling yung Ama? Sige, ito yung sagot. Yung sagot mo, yung tanong mo, palasiyan. Mr. Palasiyan. Moderator. Struman kasi yan. Puro pala si Mr. Moderator. Okay. Struman palasiyan. Fiction, Mr. Moderator. Okay, nakuha ko na po yung objection. Kuya Yusuke, pangalawang warning, last warning na lang po, magde-declare na Sige. po ako ng a winner. Kaya nga ng pagsabi ko,
sagutin niyo po ng categorical. Question must be answered categorical. Categorical po muna bago po tayo magkaroon ng pagpapaliwanag. Sige po. Pasagot po ulit ng categorical. O sige. Ang categorical niya po Kuya Yusuke, iulitin ko lang para di na magsalita si kay DM. Kung nagsasabi ba ng totoo ang ama o nagsisinungaling doon sa Hebreo 1:8? Sige, sige. Ano pong categorical po ninyong pipiliin, Kuya? Oh, ito. Yung ginamit niyang talata kasi ibang salin yan, bro. Oh, sasagutin ko categorical. Moderator. Objection. Sige po, Kuya Yusuke, categorical po Sige, muna sige, pagbigyan kita bago ako mag-apply ng rule. Ano pong categorical po? Okay, categorical. Sa saling gamit niya, kung nagsisinungaling ba ang Diyos, ito, yung sagot ko ha. Kung nagsisinungaling ba ang Diyos, unang-una, ang katotohanan, walang mababasa dyan. Moderator. Alin doon Kuya Walang yung mababasa dyan. Okay. Mr. Moderator. Sige. Apo, okay, nakuha na ng moderator. Bagaman 3 beses na ulit si Kuya Yusuke na lumabag Sandali, sa bro. rules Sandali, na bro. categorical Sandali, bro. question. Apo, Sandali lang, moderator. Sandali lang, Apo. moderator. Kasi Yusuke. yung ano niya, yung tanong niya kasi, palasi naman yun. Struman palasi yun. Kasi wala sa talata yung tanong niya. Wala. Okay. Nakakuha ko na nga Kuya. Moderator ha. Okay. Mag-roll na muna po ako. Wala Sige, sa talata. Apo, mag-rolls na po Ako ako. ka mag-roll, Mag-roll na po ako. Mr. Moderator. Sige. Pag-roll, Mr. Moderator. Sige. Okay, ito po ang role ko. Dahil sa paulit-ulit na paglabag ni Kuya Yusuke sa debating ito, dinideklara po ng moderator na nanalo po ang Bias ka, bro. Bias sa ang DM. moderator. Sandali, bro. Sandali. Dapat. Ano po yung role ng moderator? Ano? 3 beses na po. Kuya DM, Kuya Yusuke, ilang beses naman kitang pinaulit-ulit na pumili O sa sige, categorical. sasagutin ko. Nakadeklara na. Bias ka kasi. Ay, Kaso po, deklara na. nagdeklara na po tayo. beses na Eh, bias ka kasi. Ang debate. Ilang Hindi, beses? walang nanalo. Okay na po, tapos na po ang debate sa paulit-ulit nga na paglabag ni Kuya Yusuke sa rules ng nilang pinagkasunduan. Ano po si Kuya DM sa 7-day Adventist sa debate pong ito. Maraming salamat at magandang gabi po.